patuloy ang ating series na tinatalakay. Ito po yung paglalakbay natin sa the great sermon ng Panginoong Jesus sa kabundukan, no, in Matthew 5. Ito po yung journey natin through Beatitudes. The Beatitudes or Beatitudes, ibig sabihin, sa mga ngayon lang natin nakasama, ito pong tinatalakay na sermon ng Panginoong Jesus sa Matthew 5 ay patungkol po sa pag-uugali, hindi lang po sa kagandahan ng ugali, no? Pero hindi lang siya listahan na dapat ganito ako, dapat ganyan. Pero ito po ay pagsasalarawan o pag-describe para sa mga taong talagang sumusunod sa Panginoon. Kasi kapag habang sumusunod ka sa Panginoon, walang ibang resulta yan kung hindi nagbabago ka. 'Di ba? Kasi iba nga po ang kagawian ng Panginoong Jesus. Iba ang kanyang pamumuhay sa kanyang kaharian. Iba siya mag-isip, iba siya magmahal, iba siya magpatawad. 'Di ba? Iba siya mag-share, iba siyang magbigay, iba siya kumilos, iba siya magtrabaho. Kaya po yan ang inaaral nating lahat. Kasi sabi nga, if we wanna follow Jesus, sinong decided dito to follow Jesus? Yung hindi nyo lang kinanta kanina, kasi si Brother Den, sabi, kantahin, follow Jesus no? I have decided. Pero yung talagang nagnanais ka na makasunod sa Panginoon, kapatid, kailangan makita mo rin yung pagbabago sa buhay mo. Kaya nga, ang ating sermon series ay pinamagatang Against the Current. Ibig sabihin, ano nga ulit yung against? Yun ang hindi ko na-memorize, no? Sa Tagalog, ano yung against? Kasalungat. 'Di ba? Kasalungat ng agos. So hindi tayo basta nakikiagos lang sa mundo, pero kailangan natin makita kung paano isinasalarawan ng Panginoon at itinuturo ng Panginoong Jesus ang tamang pamumuhay habang sumusunod tayo sa Kanya. Kaya yan na po yung redefining culture through kingdom living. Pag namumuhay ka sa kaharian ng Diyos, isa lang ang resulta niyan. Iba ang pamumuhay mo sa mundo. Iba ang kultura mo sa mundo. Iba ang pag-iisip mo kaysa sa pag-iisip ng mga kaklase mo. 'Di ba? Iba ang nagiging desisyon mo, ibang priorities mo kaysa sa priorities ng mga ka-workmates mo. 'Di ba? Iba ang pinahahalagahan mo kaysa sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, 'di ba? Lalo't kung sumusunod ka sa Panginoong Jesus. Kaya napakaganda po ng ating paglalakbay sa mga susunod pa kasi talagang dadaanan natin lahat ng dinaanan ng Panginoong Jesus. At I hope and I pray at the end of our series, hanggang next month po ito, kaya huwag kayong mawawala. At the end of our series, I hope and I pray na talagang makita natin ang ating mga sarili na namumuhay sa kaharian ng Diyos. Amen? So tanongin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Alright, so nasa pangalawang katuruan na tayo sa Beatitudes. 10 ito, okay? 10 itong itinuro ng Panginoong Jesus. So ito po yung pangalawa sa sermon niya. Alright? Sa Beatitudes, 9 beses niya sinabi yung pagpapala. 'Di ba? Kung sino ang mga pinagpala ng mga tao. So ito po yung pangalawa natin, no? Sa Matthew 5 verse 4. Alright? Let's read it together. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ibig sabihin, pinagpala ang mga nagdadalamhati. Pag sinabing morning, hindi po morning, hindi umaga. Pinagpala ang inumaga, hindi. Pag sinabing pinagpala daw po yung mga nagdadalamhati. Dahil sila daw ay makakatanggap ng tulong ng Panginoon. Yung comfort. Sa mundo natin ngayon, kapatid, ito ang agos ng kultura ng mundo natin ngayon. Tinuturuan ng bawat isa na itago ang sakit na nararamdaman mo. 'Di ba? Itinuturo sa atin to avoid the pain. To hide your tears. To hide your pain. To move on. To cover it. Na huwag kang aamin pagka may kabigatan kang dinadala. Kasi kailangan ang makita sa'yo, okay ka. 'Di ba? Kaya nga marami sa atin, kapag hindi natin naintindihan itong itinuturo ng Panginoong Jesus, marami sa atin ang pumapasok sa trabaho, feeling okay,
Pero, may sakit na nararamdaman sa puso. Marami sa atin nagsiserve on a Sunday, pero pagod. Marami sa atin, 'di ba, ang nakikipag-usap, kinakamusta tayo, kamusta ka? Okay lang. Pero umiiyak ka na. Di nila alam, mabigat yung dinadala mo. Pag sinabi kasing brokenness, kapatid, merong sumisira or kumbaga tawag dito, nagpapabigat ng kalooban mo. Yun po yun. Kaya today, ang katanungan natin na dapat masagot mula sa salita ng Diyos, what does God do with my brokenness? Kasi if we are honest, we are all broken. Sino dito ang hindi nasasaktan? Wow, Superman. Alam nyo, kahit si Superman may kahinaan. Anong kahinaan ni Superman? Spell nyo, kryptonite. Superman, wala na siyang kahinaan. Super nga di ba? Alam nyo kapatid, if we're gonna be honest today, we are all carrying something. Either you are carrying shame, nahihiya ka dahil may nangyari, meron kang nagawa. May guilt ka kasi meron kang tinatagong kasalanan. Meron kang pain kasi may nanakit sa'yo. Meron kang addiction kasi kailangan mong makawala sa problema mo. Meron kang distractions kasi ayaw mo munang isipin kung ano yung nagpapabigat sa'yo. Kapatid, yan ang kultura ng mundo. Pero sa salita ng Diyos, hindi yan ang tinuturo ng Panginoon. Sabi niya, pinagpala ang mga nagdadalamhati. Kapag una mong binasa yan, parang, di ba, parang shocking talaga. Alam mo, si Lord, siya talaga ang unang Tito Boy. Kasi lahat ng balita niya, eksplosibo. Di ba, parang, wow, paano niya, grabe yung balitang yun Saan niya nakuha yun? Di ba, parang kamangha-mangha yung news. Si Lord, ganyan kapatid. Kasi hindi mo inaasahan sa bibig ng Panginoon na sasabihin niya, pinagpala ang mga nagdadalamhati. Ibig sabihin ba na natutuwa ang Panginoon pag naghihirap ka? Ibig sabihin ba nun, natutuwa si Lord pag may nararamdaman kang sakit o kabigatan? Kapatid, hindi ganun yun. Dahil ang itinutukoy ng Panginoon na klase ng pagdadalamhati o kabigatan o kalungkutan ay hindi yung kalungkutan na dahil nawalan ka lang, dahil nahirapan ka, napagod ka, may nanakit sa'yo. Kapatid, ang sinasabing mourning or kind of sorrow dito ay yung tinatawag na kalungkutang nanggagaling sa Diyos. Ibig sabihin, hindi naman pinapalungkot ka ng Panginoon. Pero may klase ng pagdadalamhati na makadiyos. At yan po yung tinutukoy ng beatitude na yan in Matthew 5 verse 4. Jesus says something completely different from the world. In the sermon, He declares, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Jesus is speaking about a godly sorrow. Yun po yung tinatawag nating pagdadalamhating galing sa Diyos. Godly sorrow in English. Na ang ibig sabihin, ang puso mo ay tawag po dito, nag-grieve. Nagdadalamhati, nalulungkot dahil sa kasalanan. Dahil sa kamalian. Kapatid, kung titignan natin lahat ng ating mga ginagawa ngayon, malamang sa malamang ang ugat niyan ay pagkakasala o pagkukulang. Kaya ka may distraction sa buhay mo kasi may hindi ka nagawang tamang desisyon, nagkamali ka, tas kaloko-loko na yung mga direksyon ng buhay mo. Tapos parang, ayoko na, magtatago na lang ako. Yun yung sinasabing, avoid the pain. Cover the pain. Itago mo. Huwag mong pakita. Pero kung aaminin natin, tayo dito mga kapatid, may mga desisyon tayo dahil ang nagtulak dyan, may pagkakamali, may kasalanan. Yan yung sinasabi na godly sorrow, a heart that is broken over sin. It grieves. Pag sinabing it grieves, nagdadalamhati. Alam niyo po ba yung salitang grieve? Penteo. Sa Greek po ito, wala dyan. Penteo po, na ang ibig sabihin, yung talagang
klase ng kalungkutan o pagdadalamhati ng isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Kung nakaranas na po kayo ng ganong klaseng kalungkutan o pagdadalamhati ang tinutukoy ng Panginoon sa salitang mourn or grieve. Ibig sabihin sa sobrang lungkot mo dahil may nagawa kang mali, may kasalanan ka, may naging kakulangan ka. Yan po, pag sinabing galing sa Diyos ang kalungkutan na yan, ang kalungkutan na yan ay nagtutulak sa iyong mapalapit sa Panginoon. May kalungkutan po kasing hindi nagtutulak sa atin palapit kay Lord Palayo, patakbo. Diba? Pagka may nagawa tayong mali, ang tendency natin sa culture natin, di na lang ako magsisimba. Hindi na lang ako magpipray. Hindi na lang ako magpapakita sa pastor o kaya sa leader ko kasi may mali akong nagawa. Kapatid, yung kind ng dalamhati na yon, hindi po galing sa Panginoon yon. Galing sa mundo. Kasi yun po ang inaano ng mundo, tinuturo Kapag ka nalaman mong may pagkakamali ka, pag yan ay galing sa mundo, nagsisi ka, pero hindi ka nagbago. Nalungkot ka lang, ay mali yung ginawa ko, pero sige, ganun ulit. Nakasanayan ko na Pero kapatid, ang kalungkutan na ito, yung pagdadalamhati, pag nakita mo ang kasalanan, at ito ang nagsabi, Lord, kailangan kita. Kaya nga po, importante na malaman natin yung una Yung progression po, kaya nga siya journey. Kasi hindi ka pwedeng makarating sa paroroonan nang hindi ka nagsisimula sa simula. Kaya kapag hindi po natin naintindihan yung Matthew 5 verse 3, sabi yung blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Para sa mga nandito last Sunday, ano po ba ibig sabihin nun? Pag sinabi pong mahirap ka sa espiritual, yun yung walang-wala ka. Walang-wala kang maipagmamayabang sa Panginoon. Kaya kailangan mong lumapit sa Kanya dahil walang-wala ka. Wala ang achievements mo sa Kanya. Wala ang strength mo sa Kanya. Wala ang yang talent mo sa Kanya. Kasi yung talent natin, pumapalya din yan. Ang understanding natin pumapalya, kaya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yan po yung last week na na-miss nyo kung wala po kayo dito. Kaya kailangan natin marating yung dulo ng ating mga sarili at makita natin na talagang sa atin lang, wala tayo pag wala ang Panginoon. Kaya nga pag naintindihan natin yon, di ba na wala tayo pag wala ang Panginoon, kapatid, isa lang ang resulta niyan. Pagka nakita mo ang Panginoon, makikita mo ang kalagayan ng puso mo. Remember, when the more you see God closely, the more you will see the condition of your heart. May marumi ba sa puso ko? May galit ba? May kasalanan ba? May kasinungalingan ba? May marumi ba sa puso ko? And yan kapatid, pag nakita natin ang karumihan, yan po ang magtutulak sa atin na magdalamhati. Shucks, sino bang natutuwa pag marumi ang bahay? Ang dumi-dumi. Diba? May mga ganun po Kaya ang tendency minsan yung kalat sa bahay pag may bisita, para hindi nila masabing makalat bahay mo, anong gagawin? Mabilisan. Minsan tinatago mo sa ilalim ng upuan. Pero nandun pa rin siya. Pag naliwanagan siya, nakikita mo, nandun yung kondisyon ng bahay mo, madumi. Hindi masinop, di ba? Sa spiritual, ganun din po kapatid. Kahit anong tago natin, pag tayo ay humarap sa Panginoon, nakikita natin ang kahinaan natin. Nakikita natin yung kakulangan natin, yung kamalian natin. But let me tell you kapatid, I'm not preaching about sin. I'm preaching about the God who blesses those who will repent. Pag sinabing repent kapatid, the godly sorrow na tinutukoy dito, yan po yung magtutulak sa inyo papalik sa Panginoon. Ibig sabihin, pag nakikita mong madumi, sino bang may kakayahang maglinis niyan? Di ba ang Panginoon? Sinong may kakayahang magpatawad? Hindi ba ang Panginoon? Sinong may kakayahang magbago? Hindi ba yan ang Panginoon? Sinong kayang maghilom? Hindi ba yan ang Panginoon? Sinong kayang magbigay ng kapayapaan na hindi kaya ng mundo? Di ba ang Panginoon? Kaya nga tayo, di ba, kapag sa bahay, ang tinatawag mong maglinis, yung magaling maglinis. Yung mabusisi.
Yan ang masarap kasama sa bahay. Yung kahit onting alikabok, ang dumi. Yan. Ako po hindi kasi ako, kahit malaki na yung kalat minsan, hindi ko na pa rin nakikita. Kailangan matapilok ka muna. Ay, may kalat pala. Pero di ba, ang sarap, may kasama sa bahay, malinis, masinop. Kaya thank you sa mga mothers. Kung may kasama kayong nanay, pasalamatan. Mga nanay natin ang masipag sa bahay, di ba? Pero kapatid, sa spiritual, ganun din. Kailangan natin ng maglilinis sa atin. Kailangan natin ng magpapalaya sa atin. Kailangan natin ng maghihilom sa atin. At wala yan sa mundo, nasa Panginoon lamang. Kaya sinabi, pinagpala ka. Pinagpala ka. Dahil ikaw ay matutulungan, you will be comforted. If we understand, kapatid, what the Word is teaching us, sabi nga, the more we go closer to God, the more we can see clearly the holiness of God and our need for His mercy. Yun na yung mapuntahan mo yung dulo ng sarili mo, na talagang, Lord, pag wala ang kabutihan mo sa buhay ko, wala talaga ako, saan ako pupulutin? Lord, kung hindi mo talaga ako mababago, walang mangyayari sa aking maganda. Lord, kapag wala kang awa sa akin, hindi ko na lang alam talaga paano paaayos ang buhay ko. Kapatid, pag narating natin yon at nakita natin ang pangangailangan natin, yan, mag-uumpisa tayong magdalamhati. Pag sinabi magdalamhati, ayaw mo na nalulungkot ka dahil may nagagawang kasalanan. Yun. Ayaw mo na may nagagawa kang marumi kasi alam mo, yung dulot niyan sa'yo, nakakalungkot. At hindi lang basta dahil nakakalungkot or nakakahiya, remember that's worldly sorrow, nakakalungkot dahil ito ay nagpapalayo sa'yo sa Panginoon. Tandaan po natin, kapatid, that sin is the only thing that separates us from God. Ang karumihan, ang kasalanan, yan po ang nagpapahiwalay lamang sa atin sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo babalik kay Lord, mas lalo kang lalayo sa Kanya. Lalayo ka sa kaharian niya, lalayo ka sa plano niya sa buhay mo, lalayo ka sa magandang kalooban niya para sa'yo. At kapatid, mas mahirap ang buhay nang wala ang Diyos. Kaya sabi, pinagpala ka. At today, may 4 tayong tanong na sasagutin. Yan yung do I grieve over my sin? Ibig sabihin, ako ba ay nalulungkot, sobrang nalulungkot sa mga kasalanan ko? May pangalawang tanong, ako ba ay sobrang nalulungkot o nagdadalamhati sa brokenness ng mundo? Ibig sabihin, sa mga nangyayari dito sa mundo. Sabi ko nga, may mga spiritual na ugat yan. Bakit ganyan ang nangyayari? Ba't naghihirap? Bakit may nagdadalamhati? Bakit may naaadik? Kapatid, yan. May spiritual na ugat yan. Pangatlong tanong, do I receive God's comfort? Kasi sabi, for they will be comforted. Hindi lang pinapahayag ng Panginoon ang mali sa atin, pero meron siyang kapalit na mas maganda. Na kapag nakita mo ang pinapakita ng Panginoon, may matatanggap kang pagpapala at yan na nga yung comfort na nagmumula sa Panginoon. Sino kailangan ng comfort from the Lord today? Wala. Masyado ba kayong komportable? Baka makatulog naman kayo. Sobra kayong komportable, ha? At pang-4, sagutin natin ang tanong, will my brokenness lead me closer to Jesus? Ang kabigatan ko ba ngayon na dinadala sa kalooban ay magtutulak sa akin palapit sa Panginoon? Kasi kapatid, isa lamang ang resulta na nais ng Panginoon sa ating lahat ngayong araw. At ito ay ang mapalapit tayo sa Kanya. Tanungin mo si katabi mo, gusto mo mapalapit kay Lord? Huwag literal, Hindi pa muna literal, spiritual lang muna. Kasi pag malapit ka na kay Lord literal, ay, malayo ka na sa amin. Diba? So wag munang literal, spiritual muna. Lahat tayo gusto nating mapalapit kay Lord. And today, sa lahat ng magiging sagot natin, isa lang ang sigurado, kapatid. We will see that God never wastes our tears.
Sa Tagalog, hindi sasayangin ng Panginoon ang bawat pag-iyak mo, ang bawat pagdadalamhati mo, ang bawat sakit na iniinda mo. Kaya I want you to be honest today before the Word of God, before the presence of God, because I want you to receive the comfort of the Lord. Pag sinabi pong comfort, that word comes from the Greek word parakleo. Parakleo. The same word that describes the Holy Spirit. Parakleo, kapatid, ang ibig sabihin niyan ay support, tulong, gabay, suporta, lahat. Kaya kung ano man ang pangangailangan mong suporta sa Panginoon, pwede mong tanggapin yan. Pwede kang pagpalain ng Diyos. Amen? So the first question that we're gonna answer today is that, do I grieve over my sin? Kailangan matanong muna natin yan. Bago natin makita ang kasalanan ng mundo, yung tayo muna, mga kapatid. Jesus begins, sabi niya, nag-umpisa nga siya na i-address, di ba, o pag-usapan ang klase ng pagdadalamhati na nagsisimula mula sa ating mga puso. Bago tayo, sabi nga, makita ang kahinaan, ang kahirapan ng mundo, yung tayo muna, anong bigat ang dinadala ng puso mo ngayon? Anong klaseng bigat yan, kapatid? Anong klaseng sakit o pighati ang dinadala ng puso mo? Huwag mo na i-share sa katabi mo, hindi po yan counselor. Kay Lord natin idulog, kasi siya ang magko-comfort sa atin today. Alam niyo po, ang isa sa mga ebidensya na tayo ay nagmamature spiritually ay hindi po dahil mas nai-impress tayo sa sarili natin na ang dami na nating nagagawa. Kung hindi kapag tayo ay mas naging aware. Ibig sabihin, pag sinabing aware, may pakialam ka, nakikita mo, 'di ba? Nasisense mo yung pangangailangan mo sa Panginoon. Totoo po yan, the more na nagiging Kristiyano ka, the more na tumatagal ka sa paglakad mo bilang Kristiyano, mas tumitindi ang pangangailangan mo sa Panginoon. Kaya hindi po dapat tayo magpagalingan na dahil matagal na akong Kristiyano, 2 dekada na, hindi ko na kailangan si Lord. Ilang preaching na yung nagawa ko eh. Hindi, kapatid. The more we go deeper in our relationship with God, the more you will realize that you need God more and more. Yan ang kind of spiritual maturity na kailangan natin. Kaya kapag hindi nyo pa masyadong nakikita yung sense na, ay, kailangan ko si Lord, kailangan ko mag-pray, kailangan ko magsimba, ay, kailangan kong magbasa ng salita, ay, kailangan kong magpagpapanalangin, ay, kailangan kong mag-counsel, kailangan kong ma-advise. Pag hindi natin nararating yun, kapatid, sabi nga, hindi tayo makakatanggap ng pagpapala. So reach the end of yourself and mourn. Nakuha ba? 2 steps na tayo. At the end of it all, may steps na siya, may choreo para matandaan nyo. Pang TikTok pala, no? Para matandaan nyo yung Beatitudes kasi 9 yun. Even in the Bible, makikita natin, di ba? Yung example natin last Sunday, si King David. Natandaan nyo po ba yung kwento in Psalms 51? Nung time na yun, kinonfront siya, di ba? Sa 2 Samuel po nangyari yung kwento eh. Pero sa Psalm 51 siya nag-confess nung kasalanan niya. In 2 Samuel, kinwento doon, kapatid, na si David nagkaroon ng kasalanan. Siya ay nangaliwa. Sobrang gandang-ganda siya sa isang babaeng nagngangalang Bathsheba. Kasi naliligo siya, kaya Bathsheba. Totoo, natanaw niya, naliligo. Ay, ang kinis. Parang nag-glow, babe. Alam niyo po ba yun? Yung mga tinitindang pampuputi. Ganun, nakita niya, ang ganda ni Bathsheba. Kaya ang ginawa niya, pinagplanuhan niyang papatay si Uriah, ang asawa ni Bathsheba. Biruin niyo yun, para walang sagabal. Diba? Pinapatay niya yung asawa. Pero dahil alam ng Diyos, sabi nga, yung alam niyo, powerful yung kinakanta natin kanina. Shine your light and let the whole world see. Sure ka? Kasi kapag ka nagliwanag ang Panginoon sa buhay mo, mahahayag lahat at makikita ng mundo.
And at that time, in 2 Samuel, pinadala ng Panginoon si propeta Nathan. Sabi niya kay Nathan, puntahan mo to at sabi mo, ito yung kasalanan niya. At nung sinabi ni Nathan, alam mo, ito yung kasalanan mo. Alam ng Panginoon. Alam yung ginawa ni David in Psalms 51? Hindi niya sinisi ang ibang tao. Si Bathsheba kasi ang kinis eh. Kaya nagkamali ako. Si Uriah kasi naunahan ako eh. Dapat akin yan eh. Kaya ako siya pinapatay. Kapatid, marami sa atin na kapag naka-confront yung kasalanan natin, nagtatago tayo. Pinagtatakpan natin to, sinisisi natin yung iba, instead na aminin sa Panginoon. Kapatid, yun yung sinasabing godly sorrow. Na kapag nakita mo yung nagawa mo na, oo nga no, kasi ganun si David sa Psalms 51. Sabi nga niya sa Psalms 51, 1 verse 2, have mercy on me, God, according to your unfailing love. According to your great compassion. Diyan pa lang, kinilala na niya ang Diyos kasi alam niya, wala siyang takas sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, Lord, dahil alam mo kung anong nagawa ko, maawa ka sa akin. Ang sabi niya, blot out my transgressions. Sabi niya, linisin mo ang pagkakasala ko. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. If we are honest with ourselves, how many of us can really come to God every time we commit a mistake, every time we sin, at lumalapit agad tayo sa Panginoon at magkukumpisal at sabihin, Lord, ito po ang pagkakasala ko. Maawa naman po kayo sa akin. Kasi ayoko mapalayo sa iyo, Panginoon eh. Kapatid, yan ang panalangin hinihintay ng Panginoon sa atin. Why? Because the comfort that He has for you is in the form of forgiveness. Yan yung support na kayang ibigay ng Panginoon sa'yo. Para malinisan ka, mahugasan ka sa kahihiyan, mahugasan ka dun sa guilt. Ano bang guilt sa Tagalog? Basta guilty ka. Pagka, konsensya, di ba yung di ka pinapatulog pagka may nagawa kang pagkukulang o mali? Di ba yan yun eh, yan yung kabigatan. Hanggat hindi ka na pumupunta doon sa dulo ng, yun na yun, yung end of yourself, yung have mercy on me, at yung pagdadalamhati, wash away. Bakit? Kasi naiintindihan ni David ang kasalanan ng nagpapalayo sa atin sa Diyos. At kung aaminin talaga natin ang pangangailangan natin sa Panginoon, kapatid, yung sinasabi natin, Christ is enough for me. Kung totoo yung inaawit mo kanina, hindi mo hahayaang mapalayo ka sa Panginoon. Kasi si Lord sa buhay mo, sapat na. Sabi nga dun sa sinusundan kong track nung isang araw, if you have God, you have everything you need. Kung nasa iyo ang Diyos, nasa iyo na lahat ng pangangailangan mo. Sinong may pangangailangan ngayon dito? Amen. Ako may pangangailangan ako. Kaya ako lumalapit sa Panginoon kasi sa awa lang talaga ng Panginoon eh. Sabi nga, according to your unfailing love, Lord, dahil hindi nagbabago ang pag-ibig mo, wagas ang pag-ibig mo, kaya ako lumalapit sa iyo. Yan ang basihan natin, kapatid. Because every time God talks about sin, He talks about His love for you and me. Hindi niya lang basta pinag-uusapan ng kasalanan para pahiyain tayo, hindi. Para makita natin ang pag-ibig niya sa'yo. Dahil ang pag-ibig niya ay nagre-resulta sa kapatawaran ng bawat isa. Sa paglilinis sa bawat isa. At kailangan natin yan, kapatid. In Psalm 51 verse 4, tinuloy ni David, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. When the Lord confronts us, pag in-expose niya anong karumihan o anong kondisyon ng puso natin, wag na tayong mag-excuse. Wag na tayong humanap ng dahilan, bakit? Huwag na tayong humanap ng ibang taong sisisihin bakit natin nagawa ang kasalanan na yon. Ang sinasabi dito ni David, sa Panginoon lang tayo nagkasala.
Yes, maaaring nasaktan niya si Bathsheba. Yes, maaaring nasaktan niya si Uriah, napatay nga niya eh. Maaaring nagkasala siya sa tao, pero ang naintindihan ni David, ang matinding pagkakasala niya ay against sa Panginoon. Because God is God over all. Ang kasalanan mo sa tao ay kasalanan mo sa Diyos. Why? Because Jesus died for that person. So kapag sinaktan mo yung tao, parang binaliwala mo ang pag-ibig ng Diyos para sa kanya. Kaya naintindihan ni David sa lahat ng pagkakamali niya ay pagkakamali yun sa Diyos. Pero nakita niyo ang ginawa ni David. Hindi siya nagtago, hindi siya lumayo, hindi siya umabsent, nagsisi siya. At nakita niya yung bigat ng kasalanan niya. Yung pagdadalamhati niya sa ginawa niyang mali, kapatid, ay nagtulak sa kanya papunta sa Panginoon. So today, I encourage everyone, if God is speaking to you, personally, maaring meron siyang pinapakita sa kondisyon ng puso mo ngayon. Hindi yan para husgahan ka ng tao, hindi yan para husgahan ka ng simbahan, hindi yan para husgahan ka ng Diyos. Yan ay para magamot ka, kapatid. Mapalaya ka, mapuno ka, malinisan ka, mabago ka. Sinong gusto nun? Makalaya, di ba? Only God can set us free. So allow God to help you there. Again, Apostle Paul teaches us about worldly sorrow and godly sorrow. In 2 Corinthians 7 verse 10 sabi, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Kapatid, sa Tagalog, ang dalamhati na nanggagaling sa Diyos ay nagtutulak sa ating magbago, magsisi. At ang pagsisisi na to ay dinadala tayo sa ating kaligtasan. At walang iniiwan itong, ano bang regret? Panghihinayang. 'Di ba? Pagka binigay mo kay Lord yan at na-receive mo ang blessing from the Lord, hindi ka manghihinayang na nagsisi ka. Hindi ka manghihinayang na nangumpisal ka, hindi ka manghihinayang na lumapit ka sa Panginoon. Dahil ang kapalit niyan, sabi nga is, kaligtasan mo. Kaligtasan mo, kapatid. But sabi, merong dalamhati na galing sa mundo. At ito ay nagre-resulta sa kamatayan. Ang example niyan sa Biblia, kapatid, si Judas at si Peter. Pareho silang nakatanggap ng pagdadalamhati dahil pareho silang nagkasala sa Panginoon. Ano ang kasalanan ni Judas? Pag sinabi talagang Judas, yan na yung pagdidescribe ng salitang traidor no? Kaya pag natawag kang Judas ng kaibigan mo, sakit. Paano kita trinaidor? Di ba parang ganun agad ang balimbing ka Traidor ka, ganun agad pag tinawag kang Judas Kasi ganun ang kasalanan ni Judas. Di ba? Pinagkanuno niya ang Panginoong Jesus. Sa halagang ilang pilak yon? 30 pesos. Dahil sa 30 pesos, may big brew ka na, nauuhaw ka So si Big Brew, sino ba nakakaalam ng Big Brew? Milk tea po, budget. Di ba? Budget meal na milk tea. For 30 pesos, 40 pesos, meron ka ng milk tea na large. Baka pumila kayo sa Big Brew mamaya. Sarap po siya. Ang favorite ko doon ay yung dark choco nila. Nag-promote pa, Hindi po ako ambassador ng Big Brew, Sadyang mahilig lang kami sa milk tea. Pero, yun kapatid, si Judas po, sa halagang 30 na piraso ng pilak, pinagkanuno niya si Jesus. Sabi niya, kung sino ang hahalikan ko, yun ang huhulihin niyo, Ganda pa niya bumeso kay Lord, May tunog pa. Para malaman talaga nila, ayun yung huhulihin nila. At yun na po, nagsimula. Di ba ang pagpapahirap sa Panginoong Jesus hanggang sa krus ng Kalbaryo. At nung nalaman ni Judas kung anong nangyari kay Jesus, alam niyo, nagdalamhati din siya. Ano bang nagawa ko? Mababasa niyo po yan. Na nagsisi. Si Judas. Ano ba to? Sa halagang ganito, ipinagkaanuno ko si Jesus.
Disipulo pa naman niya ako. Mababasa niyo po yung storya niyan. Pero ang pagsisisi niyang yun, yung dalamhati niyang yun, hindi po para maibalik siya sa Panginoon. Alam niyo po ang ginawa niya? Nagbigti po siya. Dahil sa sobrang bigat ng kasalanan niya, hindi niya makayanan ng kahihiyan sa tao. Minsan kapatid, hindi tayo lumalapit kay Lord kasi sa kung anong sasabihin ng iba. Hindi tayo nagsasabi na kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng kagalingan, kailangan natin ng kapatawaran kasi nahihiya tayong makita ng ibang tao. Kapatid, ganun yung nangyari kay Judas. Natapos ang buhay niya dahil sa pagsisising galing sa mundo. Pero pag si Peter, pag titignan natin ang buhay ni Peter, si Peter nakapag-preach pa siya sa Book of Acts. Siya po yung nag-preach ng gospel and 3,000 were added to the number of the church. Pero bago siya nakapag-preach ng sobrang powerful na salita ng Diyos at nakapagpa-altar call siya sa 3,000 na tao at lahat yun tumanggap kay Lord, nagkasala muna siya kay Jesus. Anong kasalanan ni Pedro? Itinanggi niya ang Panginoon. Not once, not twice, but 3 times. 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Sabi pa niya, Lord, hindi kita tatalikuran. I have decided to follow you. No turning back, no turning back. At ang sabi ni Jesus, sa pagtilaok ng manok, malalaman mo na nagkasala ka sa akin. Ay hindi, Lord, no turning back, no turning back. Una pa lang, di ba? Kilala mo ba to? Ay, hindi ko kasama yan. Baka makita nila akong hallelujah dito. Hindi ako nag-hallelujah. Pangalawa, sigurado ka? Nakita kita nung isang araw nagsimba ka dun. Nakikinig ka sa kanya. Ay, hindi ko kilala yan. Baka napadaan lang ako dun. Di ba? Tinatanggi natin ng Panginoon. Kapatid, ganun si Pedro. Pero anong nagtulak kay Pedro? The moment na tumilaok ang manok, anong ginawa niya? Ang sabi niya, nagsisi siya. At anong ginawa niya? Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Dahil nakita niya, hindi lang ang pagkakamali niya, pero dahil ang pagkakalayo niya sa Panginoon. Kasi minsan kapatid, hindi minsan, lagi, na kapag may nagagawa tayong mali, ang resulta talaga niyan ay mapalayo tayo sa Panginoon. Pero anong magagawin natin kapag nangyari yun? Lalayo ka ba sa Kanya? O babalik ka sa Panginoon? Yan lang, 2 choice lang yan kapatid. Either mas mapalayo ka or mas mapalapit ka. Yan yung tinuturo in 2 Corinthians 7:10. There is a repentance, pagsisisi, na nagdudulot ng kaligtasan. At merong pagsisisi na nagdudulot ng kahihiyan at kamatayan. Both are sorry but for different reasons. One fears the consequence, the other values the relationship. Kaya siya tinawag na godly sorrow is because you value God more than the consequence of your sin. Ano naman kung malaman nila na meron akong pagkukulang dito? Ano naman kung malaman nila na may kasalanan ako, kaya nga ako nandito kasi kailangan ko ang patawad ng Panginoon Kailangan kong mabago ang puso ko. Kaya yung galit ko dito, para maalis to, lalapit ako sa Panginoon, hindi ako mahihiya. Kasi kapag nagpatuloy lumaki ang galit ko sa puso ko, mas lalo kong lalayo sa Panginoon. At mas hindi ko kakayanin ang walang Diyos sa buhay ko. Kapatid, until we realize that's what God is looking after or is waiting from us, sabi, blessed, pinagpala. At ang Panginoon, pag yan na nagbigay ng pagpapala, buo. Walang labis, walang kulang, sapat. Yan ang kailangan natin, kapatid. Kaya huwag ka nang humanap ng iba. Cover up ka ng cover up. Escape ka ng escape. Takas ka ng takas sa mga brokenness mo, sa pain mo, sa hurt mo, sa sin mo. Andito na yung hinihintay mong tulong. The comfort, the salvation, the freedom, everything is in you, Jesus. Kaya nga ang ganda talaga ng inawit natin kanina, hindi ko po yan ni-request. Pero yung lyrics, you are my all,
in all. Ikaw ang lahat-lahat. Diba? Pag nakita natin ng Diyos na siya ang ating lahat-lahat, everyday ka nalalapit sa Panginoon. Everyday kang magdadalamhati pagka meron kang nagawa, Lord, ayoko mapalayo sa'yo, patawarin mo ako. Lord, meron akong namumuong sama ng loob. Hindi po sa tiyan dito. Sabihin kasi sa'yo ni Lord, banyo lang yan anak. Diba? Diba? Ibang sama ng loob pa. Pero yung dito sa puso, kapatid, yan ang mahalaga eh. Kasi sa puso nagmumula lahat ng desisyon at direksyon ng buhay mo. Kaya kung hindi malinis ang puso mo, sa iba ka mapupunta. Kaya allow the Lord to cleanse it. Allow the Lord to forgive you. Sabi, wash away all my iniquities. Lahat ng pagkakasala ko. Nung sinabi yun ni David, kasama dun yung pagpapapatay niya. Doon sa asawa ni Bathsheba. So walang maliit o malaking kasalanan sa Panginoon. He is faithful and just to forgive us if we confess our sins and purify us from all unrighteousness. Kaya nga dapat ang ating panalangin para ma-experience natin o ang dapat natin gawin para ma-experience natin tong godly sorrow. Una tigit, confess your sin quickly. And ask the Holy Spirit to examine your heart. Yan po yung prayer ni David sa Psalms 139, 23, 24. Search me, God, and know my heart. Test me. Subukan mo ko, Lord. At alamin mo kung ano ang mga nasa isip ko, yung mga pag-aalala ko, pangamba ko. Sabi, see if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Huwag kang matakot lumapit sa Panginoon. Dahil pag nahayag lahat ng dapat mahayag sa kaliwanagan ng Panginoon, kapatid, doon magsisimula ang paghilom mo. God desires to heal you, to restore you, to deliver you, to forgive you, to cleanse you, to purify you. Lahat yan. Kaya excited ako pag may encounter God eh. Kasi dyan mo Lord, search mo ko dito sa area na to Subukin mo, Lord, kung sa area na to meron akong pagkakasala o merong marumi sa akin. Kasi pag nakita mong may marumi, ay Lord, salamat, may nakita. Lord, linisan mo ko, patawarin mo ko dito. Doon nagsisimula, kapatid, ang pagpapala eh. The best blessing that you can receive is the forgiveness of God. Why? Because the forgiveness for our sins, no man can forgive you for your sin. Only Jesus, kaya nga, He is our Savior. He is mighty to save. Ibig sabihin, higit siya na makakapagligtas sa'yo. Kapatid, yun ang kanyang ginawa. Kaya sabi, lead me in the way everlasting. Yan kapatid, yung daan ni Kristo, panghabang buhay. Walang kamatayan. Ibig sabihin, wala nang kasalanan. Kasi ang kasalanan lang ang nagdadala sa atin sa kamatayan di ba? Hindi dinisenyo ng Diyos ang kamatayan. Pero dahil may kasalanan, nagkaroon ng kamatayan ng tao. Pero ang higit na nais ng Diyos ay para tayo mabuhay kasama niya ng walang hanggan. Yan na yung lead me in the way everlasting. Kapatid, sabi nga, godly sorrow doesn't drive us away from God. It draws us into His grace. Malalaman mong meron kang godly sorrow kung tama ang pagdadalamhati mo sa nagawa mong kamalian or sa kasalanan na in-expose sa'yo ng Panginoon, kapag hindi ka lumayo sa Kanya, kapag hindi ka tumalikod sa Kanya, kung hindi, yan yung sinasabing no turning back. Yung sinasabing no turning back, hindi naman yung hindi ka na magkakamali Pero yan yung sinasabi na kahit magkamali ka, hindi mo tatalikuran ng Diyos kung hindi mas lalapit ka kasi kailangan mo ang grasya ng Panginoon. Mas kailangan mo ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Don't just come to God to ask blessing na material. Yan kasi nauubos. But the greatest blessing that you can receive are the blessings that no eyes can see. Peace, joy, healing, restoration, forgiveness. Yan na lahat yun, kapatid. Yan ang pinakamagandang pagpapala na pwede
nating matanggap mula sa Panginoon. And when God changes our hearts, pag nabago na ng Panginoon ang puso natin, nagbabago na rin ang ating pananaw, nagbabago na rin ang ating kalooban, at doon hindi lang tayo basta nalulungkot pag nakagawa tayo ng kasalanan o ng kamalian, nakikita na rin natin ang pagkakamali ng nasa paligid natin. Nakikita natin to hindi para husgahan sila, pero ito nagbibigay dalamhati din sa atin. Ibig sabihin kapatid, the more God changes our hearts, the more our hearts will break. Will break from what breaks God's heart. Pag nabago ni Lord yung heart mo, kung ano yung nagpapasakit sa Panginoon, ano yung nagpapalungkot sa Diyos, yun na rin yung nagpapalungkot sa'yo. Kaya imbis na, di ba pag nabago ka na ni Lord, imbis na makita mo yung nasa paligid mo, puro reklamo, ano ba yan? Ganyan na naman. Pero nakakalungkot, no? Bakit kaya ganun? Bakit nila nagawa yun? Hindi para, alam mo yun, husgahan sila. Pero kapag ka nabago ni Lord yung puso mo at nakikita mo yung kahinaan, yung kasalanan sa paligid mo, nagtutulak yan sa'yo para ipanalangin sila. Ganun tayo nababago. Imbis na mag-complain, di ba? Imbis na laitin mo rin sila, deserve. Kaya ka nawalan, nanakawan, deserve mo, pangit na ugali mo kasi. Di ba may ganun, sobrang grabing kapitbahay. Ramdam mo hanggang kaibuturan mo kapag nilait ka. Pag may nasabi sa'yo hindi maganda, pero pag nakikita mo ng ganun, alam mo bakit kaya siya laging ganun masungit? Bakit kaya lagi siyang galit? Ang tendency niyan, pag nakita mo na rin yung cause nun, yung kasalanan, Lord, baka kailangan din niya ng healing? Pag-pray ko nga para mabago rin siya. O baka dahil sa addiction, Lord, palayain mo rin yung kapitbahay ko, naa-addict kasi sa Bingo Plus. Kaya lagi yan nagnanakaw dun sa tindahan namin kasi meron siyang binabayaran sa Bingo Plus eh. Ang sabi ng Panginoon, masama ang sugal. Kasi parang sinusugal mo ang pagpapala eh. Kay Lord sigurado. Hindi mo kailangan tumaya. Diba? Hindi mo kailangan i-risk. Pero sa Panginoon, pagka nasa sa kanyang pananampalataya mo, sigurado ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sure yan kapatid, sure ako. Kahit anong pagdaanan ko, sure ako magandang kalooban ng Diyos sa akin. Sure ako sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Sure ako sa katapatan ng Diyos Ama sa akin at sa pamilya ko. Sure ako kapatid kay Lord. Kay Bingo Plus, tataya ka, di mo alam, panalo ka ngayon, bukas, utang. At mas lalo ka lumulubog ng lumulubog, di ba? Walang kalayaan. Walang kalayaan sa isip kasi yan na yung nagpapabigat sa isip mo. Hindi nagpapabigat sa mata mo eh. Kasi hindi ka makatulog eh. Diba? Yung mga inaalala mo, yan yung nagpapagising sa'yo sa buong gabi. Nawawalan ka ng pahinga. Gusto ni Lord magpahinga ka eh. Sabi niya, come to me and I will give you rest. So kung hindi ka nabibigyan ng pahinga, hindi galing kay Lord yan. Naintindihan kapatid? Yun yung comfort na sinasabi ni Lord. May kapahingahan ka, may kalayaan ka. So ito na yung nababago tayo. Kaya the next question, do I grieve over a broken world? When we grieve in our own sin, walang ibang resulta din yan. Sa ibang kasalanan, outside ng life mo, kung hindi pagdadalamhati din. Kasi unless magdalamhati rin tayo sa nangyayari sa paligid natin, nangyayari sa pamilya natin, hindi niyan tayo matutulak papalapit kay Lord para ipanalangin sila. Laging galit. Ba't ganyan naman yung nanay ko? Ba't ganyan yung tatay ko? Hingi lang ako ng baon. Wala daw. Nag-anak pa sila. Alam mo, yan yung lagi ko narinig sa mga estudyante, nakakalungkot. Baka may pinag-uugatan ng paghihirap ng magulang niya. Instead na pinagpipray niya, anong ginagawa? Minsan nababastos natin, nawawalan tayo ng galang sa kanila, hindi natin sila nasusunod dahil may mga pagkukulang. Alam niyo mga kapatid, lalo't mga young people dito, hindi man perfect ang parents natin, but they will never desire for their children na mag-suffer. Hindi man nila alam kung paano katulungan,
Pero ang desire ng isang mabuting magulang ay yung mapaayos ka. Maayos ang buhay mo. So wag natin silang sumbatan kung meron silang hindi na ibigay na gusto natin. O meron tayong mga ine-expect sa kanila pero di nila talaga sa abot ng kakayanan nila. Instead, pray for them. Instead of complaining to your parents, pray for your parents. Baka sila nagsasuffer din. Baka sila broken din. Kaya minsan hindi ka nila ma-comfort kasi baka sila kailangan din ng comfort. Naintindihan, kapatid? When the Lord changes our hearts, nagiging heart na rin natin ang heart ng Diyos. And the heart of God for everyone is the same. It is to save you. It is to comfort you. It is to help you, to deliver you, to heal you, to forgive you, to cleanse you, to change you. It's the same for everybody kahit ano pang antas ng buhay mo. Kahit na anong edad mo, yun ang desire ng Panginoon. Sinabi niya yan sa Biblia. His desire is not for everyone to perish, but everyone to come to repentance. Sabi, hindi ko gusto na masira ang mga taong minamahal ko. Ang gusto ko, magbago sila, magsisi sila, mabalik sila sa akin. Kasi yun ang disenyo ng Panginoon for us to be with God for all eternity. But if we don't mourn, hindi natin makita yung bigat ng kasalanan na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, kapatid, hindi tayo babalik sa Kanya. Even the people that you love, if you really love them, do you want them away from God? Yung anak nyo, kapatid, gusto mo bang lumalaki yan nang wala ang Diyos sa buhay nila? Ang mga magulang mo, maaaring ikaw lang ang nandito, ang magulang mo, wala pa, hindi nakakakilala sa Panginoon. Gusto mo bang malayo sila sa Panginoon? Mga kaklase mo, kung yan ang friends mo for life, gusto mo bang kasama rin sila sa eternal life? O yung life lang dito sa mundo? Yung mga ka-workmates mo, kahit gaano ka-toxic yan, what is your heart desiring for them? Is it the heart of God for them? Because God's heart is to save. Why? Because that's who He is. He's a Savior. Hindi niya pwedeng i-deny ang pagliligtas dahil siya ang tagapagligtas. Ibig sabihin, baliwala si Superman kung hindi siya tumutulong sa nangangailangan. Diba? So baliwala si Lord kung hindi niya kayang magligtas at kung ayaw niyang magligtas ng tao. But thank God, Jesus is not like Superman. He's the greatest superhero. Wala siyang kahinaan. Wala siyang kamalian, kapatid. And why we can come to God and pray for what grieves the world, 'di ba? Kung ano yung nagpapabigat sa mundo, bakit pwede tayo lumapit sa Panginoon? Dahil ang Panginoon, naranasan niya ang naranasan ng mundo. To the point na pati si Lord nagdalamhati. Ito ang memory verse nyo. Meron na kayong panibagong memory verse, hindi lang John 3:16 na makakabisado. Madadagdagan na po. Ito po ang shortest verse in the Bible. 2 words lang yan, hindi na kayo mawawala. Pag yan, kapatid, na pagbaliktad nyo na, hindi ko na lang talaga alam. Wept Jesus? The shortest verse in the Bible is in John 11:35. And it said, Jesus wept. In other translation, Jesus mourned. Jesus grieved. Ito yung time na namatay si Lazarus. At nung time na yon, nagpapanik na ang mga kapatid ni Lazarus, si Mary at si Martha, at sinabi, kung napaaga ka lang, Jesus, hindi namatay yung kaibigan mo. Kaibigan niya kasi si Lazarus eh. Tropa sila ni Mary, Martha, at ni Lazarus. Kaya pag makita nyo sa Bible, laging nandun sa bahay ni Mary at ni Martha si Jesus eh. Lagi siya doon kumakain, tumatambay, nagpe-preaching, nagba-Bible study. Siguro mayaman sila Mary tsaka si Martha, no? Laging merong may pamerienda pag Bible study. Pero at that time, kala nila na late si Jesus. But during that time, Jesus was teaching them, death was never God's design. Kaya nga niya nabuhay muli si Lazarus, kapatid eh.
Jesus wept, yes, kasi nakikita niya yung pagdadalamhati ng mga tao. Hindi naman dapat nangyari kay Lazarus yun eh. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Kaya nga ang pagmimilagro ni Jesus na napabangon niya si Lazarus mula sa pagkakamatay niya, doon po nakuha natin yung expression na parang natutulog lang. Kasi sabi ni Jesus, natutulog lang yan, huwag kayong masyadong OA. Sofer OA. Na nyo mamaya tatayo yan. Kapatid, Jesus wept because He sees the brokenness of the people caused by death. Nagkaroon ng kamatayan. Kaya bumangon si Lazarus, nabuhay siyang muli, and God proved death was not God's design. Kaya niya tayo nililigtas sa kasalanan dahil ayaw niyang magkaroon ka ng kamatayan. Hindi yung physical may dalawang klase po kasi ng kamatayan. Ang physical po talagang makakaranas yan kasi temporary lang to eh. Ang abo ay babalik sa abo. Pero ang espiritu, yan po ang panghabang buhay. Either sa langit ka o sa impyerno. Kung may walang hanggang buhay, may walang hanggang kamatayan. Dalawa lang po yan. We're called for eternity, our spirits. Either eternal life or eternal damnation. Dalawa lang po yan. Hindi kayo pwedeng sa gitna. Hindi pwede yung kalahati eternity ng buhay. Dito, nagsasuffer. Hindi po. Dalawa lang siya. So yan po, Jesus wept. And again, umulit po, Jesus wept over the city. Alam niyo po itong pighati ng Panginoon? Pighati niya sa buong syudad, sa buong bayan. Kasi po, hindi po nila nakita ang tagapagligtas. Sabi nga, as He approached Jerusalem, siya, Jesus the Messiah, the Savior, He saw the city and He wept over it and said, if you had only known on this day what would bring you peace. Kung alam niyo lang, kung ano ang magbibigay kapayapaan sa inyo ngayon. Kasi hindi siya na-recognize eh. Hindi siya naitanghal na siya ang tagapagligtas, na siya ang Mesiyas. Kaya doon nalungkot ang Panginoon dahil mas pinili ng bayan na yan na talikuran ng Diyos. Yan ang dalamhati ng Panginoon. Kaya kapatid, kapag kung ano yung nagbibigay ng dalamhati sa Diyos, yan din yung nagbe-break ng puso natin eh. Alam mo, tong kapatid kong to, mas napapalayo, di niya nakikilala ang Panginoon sa buhay niya, nalulungkot ka eh. Kasi nalulungkot din si Lord, napapalayo yung anak niya eh. Napapalayo yung nilikha niya. Yung gusto niyang tulungan, yung gusto niyang iligtas, hindi siya makilala. Kaya nga po may blessed lifestyle tayo, di ba? Sabi, find opportunities to share Jesus. Hindi lang siya basta gawain, kung hindi yaan ay mga oportunidad para maidala natin si Kristo sa kanila at makilala sila ng mga tao. Kasi ang gusto ng Panginoon ay mabumalik sila sa Diyos para pagpalain sila. For they will be comforted so that they will be comforted. Do you want your families to be comforted by God? Do you want your friends to be comforted by God? Do you want your kids to be comforted by God? So kapatid, share Jesus. Only Jesus can bless them with comfort. And then the third thing, kapatid, the third question is, do I receive God's comfort? Pag sinabing, do I receive God's comfort, natatanggap nyo ba ang tulong ng Panginoon? Natatanggap nyo ba ang pagkalinga ng Panginoon sa inyo? Pagtulong ng Panginoon sa inyo, yung pagpapala ng Panginoon sa inyo. Sabi, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Hindi lang pinapakita ng Diyos ang pagdadalamhati sa kasalanan, kung hindi yung kapalit nito. Dahil hindi magpapakita ang Diyos na dapat alisin sa atin nang hindi niya papalitan ng mas higit pa. Every time we come to God and we mourn and we repent, pag sinabing repent, magsisi, magbago.
'Di ba? Tumalikod sa kasalanan at bumalik sa Panginoon, kapatid, nakakatanggap ka ng pagpapala. At paano tayo pinagpapala ng Diyos? How does God give us comfort? 3 things. God comforts us through His forgiveness, God comforts us through His presence, and God comforts us through His promises. God comforts us through His forgiveness. One of the greatest burdens people carry is guilt and shame. No matter how much good work or how much you try to hide what you have done, hindi niyan mariremove ang guilt. Ano bang guilt sa Tagalog? Bigat ng kalooban. Di ba? Pag may nagawa kang kasalanan, ang bigat. Kaya nagtatago ka kasi hindi mo kaya yung kahihiyan. But sabi in Romans 8 verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. That's one of the great comfort. Nakaka-comfort kaya yan. Na kapag lumapit ako kay Lord, hindi niya ako kukondenahin. Hindi niya ako husgahan, hindi niya ako tatalikuran dahil meron akong kasalanan. Ang sabi, for those who are in Christ Jesus, there is no condemnation. Anong kabaliktaran ng condemnation? There is only forgiveness. Kapag wala na nangungundina sa'yo, ibig sabihin wala ka ng pagkakasala. And when we come to God, when God forgives you of your sin, of your past, of your present, even yung mga magagawa mo pa sa future, kapatid, magkakaroon ka ng kalayaan sa puso mo. God comforts us, sabi niya, through forgiveness. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins, purify us from all unrighteousness. That's a great comfort. Second thing, God comforts us through His presence. Kapatid, hindi lang niya pinapromise ang spiritual blessing, He promised to be with us. He gives Himself to us because He is with us. That's His name. That's who He is. God Emmanuel. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Emmanuel? Yan po ang ibig sabihin ng pangalan na Emmanuel is God with us. Kasama ko ang Diyos. Emmanuel. Kaya nga yung palabas, di ba, my best friend, Eman. Siya po nanonood nun. My best friend, Eman. Nakikita ko lang sa billboard sa kalsada po eh. Kasi lagi niyang kasama si Eman. The same thing with God. He promises to be with us. John 14 verse 16, and I will ask the Father, Jesus prayed, and He will give you another advocate. Yung sinabi pong advocate, yan yung parakleo, parakletos, the Holy Spirit to help you and be with you forever. So if He's with you forever, you have a helper forever. May comfort ka forever. Hindi nawawala ang tulong sa'yo ng Panginoon. Even Paul describes God as the God of compassion in 2 Corinthians 1 verse 3-4. Sabi, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Lahat ng klase ng pagsuporta at pagtulong, yung comfort, anong klaseng comfort yan? God is the source of it. He has the authority over it. Kaya niya yung ibigay at i-release. Siya ang may authority niyan. And even David, he said, his confidence in Psalms 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. They comfort me. Even ang pagdidisiplina at pagtatama ng Diyos sa ating mga kamalian ay nagbibigay ng comfort sa atin. Kaya huwag niyong talikuran ng Panginoon. Kapag ka na-confront ka, na may kailangan kang ikumpisal, may kailangan kang dalin sa Kanya, may kailangan kang kabigatan na isuko sa Kanya. Because it will bring comfort to you. That's His promise. He will be with you. And God comforts us through His promises. Revelations 21 verse 4. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things had passed away. Ibig sabihin, yung promise niya, kapatid, ay para sa hinaharap. So may comfort man tayo ngayon sa kasalukuyan at sa ating mga nakaraan,
Kapatid, ang hope natin is that darating din ang araw na hindi na tayo magdadalamhati pa. Kapatid, the brokenness we experience today is not the end of the story. So huwag kang mawawalan ng pag-asa. Hindi pa yan ang katapusan mo. Kaya kung nagdadalamhati ka ngayon sa kabigatang nararamdaman mo, it's not the end. There is hope in the Lord Jesus Christ. Romans 8 verse 18, sabi, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ibig sabihin yung nararanasan mo ngayon na pagdadalamhati at pagsubok at paghihirap ay walang-wala kumpara sa kadakilaan na maihahayag ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung may iniinda ka ngayon, wag mong itago, iinda mo. Lord, masakit. Lord, hindi ko talaga kaya. Lord, nakukulong ako dito. Lord, mabigat. Huwag mong itago sa Panginoon, kapatid. Because that's nothing compared to what the glory is na marireveal sa inyo. And the last thing, will my brokenness lead me closer to Jesus? Ang tanong, if you are broken today, what will your answer be? Will you come close to God? Or will you turn away from Him? Brokenness is never God's final destination for His children. It is often the pathway to deeper dependence, greater humility, and lasting spiritual maturity. And this is what God is promising for us today. He understands you. He understands your sorrow. Jesus is called the man of sorrows. Ibig sabihin, lahat ng nagpapahirap sa'yo ngayon, naranasan ng Panginoon. Bakit? Dahil dinala niya ang bawat kasalanan ng mundo sa Kanya. Kaya kung ano ang consequence ng kasalanan na yon, o yung bigat ng nadala ng kasalanan na yon, ramdam ng Panginoon dahil siya ang bumuhat ng kasalanan mo at kasalanan ko. Sa krus ng Kalbaryo. Kung 10 ang kasalanan mo, sa Kanya siguro times billion and billion kasi ilan ang tao sa mundo. Ganon kabigat ang pinasan ng Panginoon. Kaya tinawag siyang a man of all sorrows. Kaya naiintindihan niya kung ano yung nagpapabigat sa iyo ngayon. Hindi kanya itatakwil, hindi niya i-disqualify yung nararamdaman mo. I-validate niya yan. Alam ko, nahihirapan ka. Alam ko, mabigat yan sa'yo. Alam kong hindi ka na nakakatulog dyan. Alam kong yan ang nagpapalayo sa'yo kaya hindi ka nagsisimba kasi nagigilty ka. Alam ko. Alam ng Diyos, kapatid. He understands us. Sabi nga sa Isaiah 53 verse 3, He was despised, rejected by mankind, a man of suffering or a man of sorrow, and familiar with pain. Alam niya yung sakit na nararamdaman mo. Like one from whom people hide their faces, He was despised, and we held Him in low esteem. But Hebrews 4:15 says, we do not have a high priest. Because of that, ito ang assurance. Wala tayong pari o wala tayong pumapagitna sa Diyos at sa atin na hindi kaya na makasimpatya sa'yo. Na malaman kung ano yung maintindihan, kung anong nararamdaman mo, yan yung empathize eh. Sympathize kasi, pag sabing sympathize, alam na alam mo yung kasi yun yung nadaanan mo. Pag sinabing empathize, nalulungkot ka sa pinagdadaanan ng nahihirapan. And sabi, God is not unable to empathize. Sabi, with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Sabi, He suffered the same way. Tempted na tukso din siya, katulad natin. Pero hindi siya nagkasala. So, ibig sabihin, alam niya yung pinagdadaanan mo. Hebrews 4:16 sabi, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Notice the invitation, kapatid. It did not say, let us run away. It did not say, let's avoid it. It did not say, let's hide it.
It did not say, let's cover it. It did not say, let us keep it a secret. Huwag nating sasabihin na. Pero sinabi dyan, approach. Lumapit ka sa trono ng Diyos ng pagpapala. Grace is pagpapala. Sabi, with confidence. Sabi mo sa katabi mo, be confident. Be confident, kailangan mo yan kapatid. Yan ang pananampalataya. Yan yung confidence, yung pananampalataya. Para matanggap mo ang awa ng Diyos at mahanap mo ang pagpapala na makakatulong sa'yo sa pangangailangan mo. Yan yung sinasabing, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Yan yun kapatid. You will be blessed because you will receive the comfort and the help from God. Tanungin mo ulit yung katabi mo, gusto mong ma-comfort ni Lord? Now here it is. Pray the same thing. Desire the same thing as Paul. I want to know Christ, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Ibig sabihin kapatid, want the power of the resurrection. Alam niyo po ba yung resurrection? Tapos na lahat. Napagtagumpayan lahat, kahit kamatayan, kahit libingan, napagtagumpayan ni Kristo. Yan yung power of resurrection. Kaya gusto nating makalagpas, makapagtagumpay, yan po dapat ang inaasam natin. I want to know Christ and the power of His resurrection. I want to see it in my life. I want the victory, Lord. I don't want death. I want the victory. I want the life. I want the way. I want the truth. Lord, I want to know. Kasi kapatid, when we face suffering with God, man, you will overcome. You will be victorious. So that's what we need to do. The same thing, if we understand what Jesus did on the cross, He took up our pain and bore our suffering. He considered Himself punished by God, stricken by Him, afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Yan na po yung resurrection power ng Panginoon. Dahil nabuhay muli ang Diyos, it only confirms the result of everything that He endured. The beating, the wounds. Sabi nga, dahil sa sugat niya, nagkaroon ka ng kagalingan. At naging ganap yun nung nabuhay siyang muli. Ibig sabihin, hindi na walang bisa yung sugat niya lang. 'Di ba? Kung hindi nabuhay muli si Jesus, walang kagalingan kasi nanatiling sugat lang yun. 'Di ba? Pero naging glorious ulit siya. Ibig sabihin, nawala lahat. Napagtagumpayan niya lahat. At sabi, the peace was on Him. And the peace that was on the Lord, He can have it on you. The peace will be on you. So yan kapatid, yung sinasabi ng Panginoon. So James 4:8 sabi, come near to God and He will come near to you. Come near to God and He will come near to you.